Rebecca's Creations. This is my kitchen. No? Pero nakafocus lang sa mga ingredients. Okay, so bago natin i-explain lahat ng mga ingredients, ay ito muna yung ginagawa ko. Yan. That is yeast, 1 tablespoon of yeast. Again, 1 tablespoon of yeast, half tablespoon of sugar, and water, just enough to dissolve the yeast and sugar. I always do this before making breads kasi gusto kong malaman kung okay, kung buhay yung yeast ko. Yung iba kasi, dinidiretso na sa pagmasa, pagmix, pero kasi hindi natin sure, medyo delikado yung gano'n. So, ayokong itry, no? Dahil ito yung traditional, ito yung nakagawian ko. Okay, so ayan, yung ginamit yung tablespoon. So we have here half cup of butter. This is Arla. And salt. 1/4 teaspoon of salt. 3 cups of bread flour. 3 tablespoons of sugar. And milk. Whole milk. Ito yun. Pero kasi I'm going to double my recipe kaya ganyan. Yung mga binigay ko sa inyo, yun yung mga basic. And of course, 2 eggs. Again, dodoble ako ng recipe ngayon kasi bakit nga pa? May bibigyan ako. Ayan. So, ang una kong ginawa yan. So, medyo bubbly na siya. I will put it inside my... There, this is my mixer. I bought this in Lazada. So, ganyan. No? And then, I will put in my milk. And then, let's start mixing. Andito na yung andito na yung dyan na yung salt, sugar, and ayun, salt and sugar nandito na. Basically, yan lang yung kailangan natin. So, pinimix na natin to. Ganyan lang kasimple. Malalaman ninyo kung need pa yan ng malalaman natin kung need pa yan ng water or ng milk. So, I'll add in my 2 eggs. Sabi ko nga, dinoble ko yung recipe, but I'll write down the recipe later. Kita niyo iba yung color. Alam niyo, hindi ako naglalagay ng apog or any preservatives. Kasi, gusto natin masarap at saka yung ating tinapay. So with this type of mixer, hindi na natin kailangan i-develop yung gluten ng flour because bago natin lagyan, iba kasi nilalagyan muna ng minimix muna bago ilagay yung ito naman, mabilis or direct, ilagay na natin yung butter natin. Mahirap kasi for this type of mixer yung lalagay. Pero, same. Mamimix yan mamaya. Okay? So, let's wait. Naka-timer siya ng 39 more minutes. Ayan. Makikita na natin, ha? Okay, balikan natin to after 39 minutes. Bye, guys. Okay, so after 39 minutes or 40 minutes to be exact, ayan na siya.
Very malambot. Window pane test. Ayan. So, hayaan muna natin siya ng at least 1 hour. Cover natin. Yan. Hindi naman ako sponsored ng brand na to, but nabili ko to sa Lazada na around 4,000, 5,000 pesos. 4,000. Yan. Diretso na siya talaga, kaya gusto ko. Meron siyang mix. I-ferment yan. Naka-ferment yan, pero i-off ko na. Hindi ko kailangan dahil yung weather na hindi naman malamig. So, aalsa na yan pa maya-maya. Okay? Paalsahin mo na 1 hour. 40 minutes to 1 hour. Okay na tayo. So, ito, nag-double na siya sa size. Oh, maganda na, di ba? And then, I also prepared pan na magagamit natin. Niline ko siya ng parchment paper para hindi dumikit-dikit. Ayan. So, yeah. Gawa na muna ako. Mamaya, I'll show you again kung ano yung kalalabasan. Okay. So, ito na. Nabilog ko na siya isa-isa and then dinip ko lang siya sa sa breadcrumbs, yung pinong-pinong breadcrumbs. And then of course, gumawa ako ng pambaon nila ni Sophie. Sometimes I give friends, ganyan. So, yan. So, i-ano ko na muna siya. Akin muna siya i-rest for another 30-45 minutes. Pagpatong-patungin ko na para hindi sayang yung espasyo. Okay? So, ito na yung naluto na tinapay. Ito yung pandesal. At naluto na nga, syempre, merong nawala doon. Ako ang kumain doon. Ito yung bread na isang ginawa ko na halos flat siya, pero just right for baon. Ayan. Medyo ito tinost ko ng konti kasi ano naman, mas gusto ko yung medyo crunchy. Ayan. Basic. First,